Mapa, Kalayaan Island Group. Kita nyo? Di ba? Ano ang pinakamaraming hugis dyan? May kanya-kanyang hugis yan ng kanilang bandila. Oh. Sa island na yan, ayan yung mga nag-ookupa. Ito ay sa ating Kalayaan Island Group. Which is, sabi nga nila, sa EEZ natin to. Ayan, kita nyo EEZ. Ayan, EEZ. Oh. Ayan. Yung EEZ na yan, na sinasakop, nasakop o parte ng ating economic zone, exclusive economic zone, ang karamihan na umuokupa ay, Vietnam. 21 ang Vietnam. Taiwan, 1. Malaysia, 5. Brunei, 2. Philippines, 9. Ang China, 7 lang. Halos kalapit nga lang siya na Malaysia. Ang Vietnam, 21. Times 2 ng China. Kaya nga ang matinding at malupit na matindi at kagimbal-gimbal na tanong dito, bakit ngayon ka lang, Harleen? Ay, hindi, mali. Bakit China ang inaaway natin lang? Hindi ko sinasabing wag natin awayin ng China, ha? Bakit China lang ang inaaway natin at hindi natin inaaway ang Vietnam? Bek. Ganyan mga yan bek. Bakit kanyo? China lang. Alam mo kung anong tanong dito? Ayun, times 3. Hindi pala times 2. Tama kayo sa 7 plus 7, 14 plus 7, 21. Bakit times 3 ang bilang ng Vietnam kaysa sa China, and yet galit na galit tayo sa China? Di ba, kung galit na galit tayo sa China, di ba, dapat 3 beses na mas galit tayo sa Vietnam? Bakit kanyo hindi tayo nagagalit doon? Ang makatamang sagot, may turotot. Alam nyo kung bakit? Kasi wala hong kinalaman si Pangulong Duterte sa Vietnam. Hindi yung madadamay si Pangulong Duterte sa Vietnam. Since nag-Chinese, si Sara Duterte, kailangan natin mas didikit sa propaganda ng gobyerno na ito ang China. Mas magagalit ang tao sa China dahil nga kay Duterte. Kaya hindi swak sa propaganda nila ang Vietnam. Pangalawa, wala hong kapakipakinabang sa Amerika kung awayin ng Vietnam. Tandaan ninyo, may sigalot between China and US because of the issue of Taiwan. Naando ng issue Kaya gustong awayin ng Amerika itong China, it is because of the Taiwan issue. Di ba? Dahil nga sa pag-aangkin ng China sa Taiwan na pinoprotektahan naman ng Amerika. So, definitely, ang kalaban ng Amerika ay China, hindi ang Vietnam. Kaya, naturalmente, kailangan ng kakampi ng Amerika. Tayong mga little brother ng Amerikang uto-uto, at tuta ng Amerika, ang ating gobyerno ngayon, awayin natin ang China. Gagamitin natin ang Pilipinas. Ako, nagtatanong lang naman ako sa inyo, mga kababayan natin. Tuloy-tuloy pa rin po ba tayo magpapauto sa Amerika o tayo ay gising na sa katotohanan
na tayo ay inuuto lang ng Amerika. O, linawin ko uli sa mga medyo mahina ang kokote, yung brain medyo kapiraso lang, ulitin ko, hindi po kami pro-China. Hindi po namin yung pinagtatanggol ng China. Ang sinasabi natin, wag natin sakyan ang kwento ng Amerika. Alam natin nang bubuli na China ngayon because of what is happening right now. Alam natin yan. But the best solution, hindi kumampi sa Amerika. The best solution is to talk to them. Kausapin natin. Upo, akala ko ba meron ng direct communication ng ating presidente sa kay Xi Jinping? Siya ho nagsabi niyan. May direct communication na. Ba't di natin kausapin? Ba't hindi natin madaan sa usapan? Nagtsatsaga tayong kausapin to mga Amerikano na di naman tayo pinakikinggan. Di ba? Hindi ko sinasabi na wag awayin ng China. Hindi yun. Ipagtanggol natin kung ano yung dapat natin ipagtanggol. Pero sa tamang paraan. Sa tamang paraan. Eh akala ko ba matapang kayo, tapos ngayon natatakot kayo nakausapin tong China. Oh.